At ayan mga ka-crypto, ang sabi po sa ating balita dito mula kay Times Tabloid ay top trader says Ripple will eventually start selling XRP. Ayan, usap-usapan po sa buong crypto community ang isang nakakaintriga na pananaw tungkol po sa kinabukasan ng Ripple at ng kanilang XRP holdings. Sa loob ng mahabang panahon, ang monthly release ng 1 billion XRP mula sa escrow ay naging sentro ng usapan at saka kritisismo. Ngunit ayon po sa kilalang crypto analyst na si Jungle Incorporated, ayan po, maaring malapit na nating masaksihan ang isang malaking pagbabago sa direksyon ng kumpanya. Hindi ito haka-haka lang, kundi isang masusing pagtingin sa kung paano po nagbabago ang incentives ng isang higanting kumpanya habang lumalaki ang value ng kanilang asset. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan natin ngayon kung bakit posible na sa hinaharap tuluyan ng itigil ng Ripple ang pagbebenta ng kanilang XRP. Kaya pasabog po tayo muna dyan. Ayan, simulan po natin sa ating katanungan kung ito na ba ang tamang oras para kay Ripple na baguhin ang kanyang pamamaraan. Ang pangunahing punto po dito ay napakasimple. Darating ang panahon na mas magiging mahalaga para kay Ripple na hawakan ang kanilang XRP kaysa sa i-liquidate ito sa market. Sa ngayon, ginagamit nila ang buwan ng release or monthly release para pondohan ang operasyon at ecosystem development. Pero alam nating lahat na ang consistent selling pressure na ito ang dahilan kung bakit marami sa community ang nadidismaya. Sinasabi ng iba na parang transfer of cash ito mula sa retail investors patungo sa kumpanya, habang ang mga maliliit na holder ang sumasalo ng impact sa supply. Dito na po papasok ang aking opinion tungkol dyan. Sa tingin ko, ang perspektibo na ito ay isang mahalagang wake-up call. Masyadong nakafocus po ang marami sa short-term selling ng Ripple. Pero kung titingnan po natin ang long-term, ang bawat XRP na hawak ng Ripple ay isang productive asset. Sa madaling salita, ang bawat token na wala sa circulating supply ay nagbibigay ng mas malakas na upward pressure sa presyo. Ang tanong lang talaga ay kung kailan magiging sapat ang kanilang capital para hindi na nila kailangang magbenta. Kaya sa tingin ko, ang transition na ito ay hindi mangyayari sa isang iglap. Pero ito ang logical na destination para sa isang kumpanyang gustong maging leader sa financial infrastructure. Yan, pag-usapan naman po natin ang strategy laban kay Ripple. Sino nga ba ang mas matalino? Inihalin tulad po ni Jungle Incorporated ang sitwasyon ng Ripple sa ginagawa ng strategy. Ang strategy ay dati po na kilala bilang micro-strategy. Ang logic po nila ay simple. Kung mas maraming XRP ang nasa balance sheet ng Ripple, mas mataas po ang market cap ng kumpanya. Ang kanilang private company valuation ay direkta nang nakatali sa halaga ng kanilang hawak na asset. Pero may isang malaking pagkakaiba at ito ang punto kung bakit mas flexible itong si Ripple. Sa aking opinion, dito po nagkakaroon ng malinaw na bintahe ang Ripple. Ang strategy ay kailangan pong mangutang o mag-leverage ng todo para makabili ng Bitcoin. Ibig sabihin ay may debt burden po sila. Ang Ripple naman, wala silang utang na kailangang bayaran sa paraang iyon. Dahil dito, mas malaya silang magdesisyon. Hindi nila kailangang mag-sell para magbayad ng interest. Ang kanilang position ay nagbibigay sa kanila ng flexibility na wala ang ibang korporasyon. Kaya sa aking pananaw, ito ang dahilan kung bakit mas magiging efficient ang paggamit nila kay XRP sa hinaharap. Hindi sila nakatali sa pressure ng debt o utang, kaya mas madali para sa kanila na mag-shift
mula sa selling mode patungo sa holding and utilization mode. Ngayon ay totoo nga ba talaga na titigil na sila sa pagbenta o gumagawa lamang sila ng excuse? Ang pinaka-interesting na bahagi ng argumento ni Jungle Incorporated ay kung paano maaring gamitin ng Ripple sa XRP nang hindi po ito ibinebenta. Imbis na idump sa market, maaari silang pumasok sa lending, cross-border payment services, at saka market making. Yan, highlight lamang natin. Sa mga paraang ito, kikita pa rin sila ng revenue mula sa utility ng token na hindi po binabawasan ang kanilang total holdings. Ito po ang scenario kung saan ang escrow ay nagiging isang strategic asset sa halip na isang simpleng pondo lang para sa gastusin. Ayan, para sa akin, ito po ang masasabi kong end game. Ang pagbebenta ng XRP ay temporary solution lang sa pangangailangan ng pondo. Pero ang utility revenue, iyan ang long-term business model. Kapag ang XRP price ay tumaas ng gusto, ang valuation ng Ripple ay tataas din ng kusa kahit wala silang ibinibentang token. Ibig sabihin, ang pag-stop ng selling ay magiging isang natural na desisyon dahil hindi na nila ito kailangan para lumaki ang kanilang balance sheet. Ang pag-shift na ito mula sa pagiging token seller patungo sa pagiging utility provider ay ang eksaktong evolution na kailangan para sa institutional adoption. Ngayon, ano naman ang sinasabi ng community tungkol dito? Siyempre, marami rin ang skeptical. Sa X, marami ang nagtatanong, bakit nga ba sila hihinto kung nakasanayan na nilang kumita sa escrow? Marami ang naniniwala na ang kumpanya ay may easy money na nakukuha rito at mahirap iwanan ang ganitong sistema. Marami sa ating mga kasama sa community ang nakakaramdam na masyado ng matagal na nakadepende ang Ripple sa sistemang ito. Yan. Some community members question why Ripple would ever voluntarily stop selling. Ito naman ang aking opinion dyan. Naiintindihan ko ang skepticism ng community. Mahirap maniwala sa isang bagay na naging routine na ng maraming taon. Pero sa mundo ng business, ang incentive ay laging nagbabago. Kapag ang kumpanya ay nasa point na kung saan ang kanilang core product ay kumikita na ng malaki, magiging irrelevant na ang escrow selling. Ang punto po ni Jungle Incorporated ay hindi tungkol sa kung kailan sila hihinto, kundi kung bakit sila mapipilitan na huminto dahil sa mas mataas na financial incentives. Sa tingin ko, ang pagbabago ay darating hindi dahil sa gusto nila, kundi dahil mas profitable na ang mag-accumulate. Kapag ang presyo ay umabot sa level na ang bawat XRP ay napakahalaga na para i-liquidate, iyon ang magiging tipping point. Ngayon, ang hinaharap nga ba ni Ripple ay mas maliwanag ngayon? Ang mahalagang maintindihan natin ay ito. Ang Ripple ay isa po itong negosyo. Ang kanilang pangunahing layunin ay maging profitable at maging relevant sa global banking. Sa ngayon, ang pag-sell po ng XRP ay bahagi ng kanilang operasyon. Pero habang tumatagal, habang lumalaki ang utility ni XRP sa global payments at liquidity, ang kumpanya ay magkakaroon ng ibang sources of income na mas malaki kaysa sa token sales. Kaya sa tingin ko, ang hinaharap ng Ripple ay nakadepende sa kung gaano kabilis nilang mapapalitan ang token sales ng utility revenue. Kapag nakarating na tayo doon, ang escrow ay magiging isang reserve asset na lang na pwedeng gamitin para sa liquidity provision o collateral. Iyon ang ultimate goal para sa akin. Ang paghinto sa pagbebenta ay hindi po isang sign ng kahinaan, kundi isang sign ng maturity.
Ibig sabihin, ang kumpanya ay nakatayo na sa sarili nilang mga paa. Kaya imbis na maging negatibo, tignan natin ito bilang isang milestone ng tagumpay. Ang pagtigil sa pagbibenta ay ang ultimate validation na si XRP ay naging isang matagumpay na global asset na hindi na kailangang i-dump para mapunduhan ang operasyon. At ayan sa kabuuan, ang argumento po ni Jungle Incorporated dito ay nagbibigay sa atin ng isang bagong lens para tignan ang Ripple. Ang pagbabagong ito ay hindi mangyayari overnight o sa loob ng isang gabi. Pero ito ay isang logical na hakbang sa pag-unlad ng kumpanya. Ang kanilang incentives ay siguradong mag-a-align sa interest ng mga holders habang lumalaki ang utility na XRP. Habang hinihintay natin ang mga susunod na galaw ng Ripple, ang pinakamagandang gawin ay obserbahan ang kanilang utilization strategy. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa inyong panonood. Maaaring panoorin na rin po ninyo sunod ang recommended na video natin dito.